Hindi pumayag si Baiwu sa 5% na discount na inalok ng tindero. Kaya't sinabi niya, kung gagawin mong 50% ang discount, kukunin ko na ang tansong kalan na yan. Agad namang pumayag ang tindero sa gusto ni Baiwu. Dahil madali niyang napapayag ang tindero, napabuntong hininga na lang si Baiwu. Hindi alam ng tindero na isang mamahaling antigo ang ibebenta niya ng 1,500 yuan. Laking tuwa ni Baiwu dahil sa tingin niya, mali ang sistema, nakabili siya ng isang antigo sa murang halaga ngayon. Ngunit nagulat si Baiwu nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran, ibenta mo na lang sa akin ang antike na yan. Bibilhin ko ito sa orihinal na presyo, 3,000 yuan. Paglingon ni Baiwu, laking gulat niya nang makita si Kingking. Ngumiti lang si Kingking nang makita ang reaksyon ni Baiwu. Nang marinig ng tindero ang mas mataas na alok ni Kingking, agad niyang ibinigay kay Kingking ang tansong kalan. Hindi pumayag si Baiwu na mapunta sa iba ang antigo dahil siya ang unang dumating. Upang makuha muli ang atensyon ng tindero, tinaasan ni Baiwu ang kanyang alok sa 10,000 yuan. Ngunit hindi nagpatinag si Kingking at hinigitan ang alok ni Baiwu, 30,000 yuan. Dahil dito, lalong natuwa ang tindero, ngunit kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Baiwu. Tila sinasadya ni Kingking na makipagkumpetensya sa kanya, napabuntong hininga si Baiwu. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo na ginagawa ni Kingking, napagtanto ng tindero na napakamahal pala ng kanyang antigo. Kaya't hindi na niya ito ibibigay ng ganoon kadali. Upang tuksuhin si Kingking, sinabi ni Baiwu, babayaran ko ito ng 50,000 yuan. Kung talagang pinapahalagahan mo ang bagay na ito, kunin mo na ang basurang ito. Ngunit hindi pinansin ni Kingking ang mga sinasabi ni Baiwu at tinaasan pa ang kanyang alok sa 100,000 yuan. Ngumiti nang aasar si Kingking habang si Baiwu naman ay pinagpapawisan dahil hindi niya kayang tapatan ang diskarte ni Kingking. Naguguluhan siya kung tataasan pa ba niya ang presyo ng antigo. Dahil sa ginagawa ni Kingking, nagdesisyon si Baiwu na hayaang mapunta kay Kingking ang tansong kalan. Napansin niya na naglulunsad si Kingking ng auction na hindi man lang tinitingnan ang antigo, malinaw na sinasadya niya ito. Dahil dito, nagdesisyon si Baiwu na iwan na lang si Kingking at maghanap ng iba pang tindero. Sa nangyari, nainis si Baiwu sa kanyang sistema at sa sarili dahil hindi niya nakuha ang mamahaling tansong kalan. Samantala, masayang iniabot ng tindero kay Kingking ang tansong kalan. Agad naman itong sinuri ni Kingking at napagtanto niya na tunay nga itong antigo na galing pa sa Ming Dynasty. Napahanga siya kay Baiwu dahil nalaman agad nito na tunay ang antigo kahit hindi man lang sinuri. Sa tingin ni Kingking, kakaiba talaga si Baiwu. Nagpatuloy si Kingking sa pagsunod kay Baiwu na ikinainis naman ni Baiwu. Sinabi ni Kingking, hindi mo naman pagmamay-ari ang daanan. Dahil dito, hinayaan na lang ni Baiwu na sundan siya ni Kingking. Nang may makita ulit siyang mamahaling antigo, agad niya itong inialok ng 100,000 yuan, pero agad din itong dinobel ni Kingking sa 200,000 yuan. Kaya, hinayaan na lang ulit ni Baiwu na mapunta kay Kingking ang antigo. Sa ikatlong pagtatangka ni Baiwu na bumili ng mamahaling antigo, tulad pa rin ng dati, hinigitan ulit ni Kingking ang presyo, dahilan para mapikon si Baiwu. Dahil sa tindi ng inis, nasigaw ni Baiwu ang pangalan ni Kingking at tanong niya, nananadya ka ba? Sumagot si Kingking, ano kung nanadya ako? Sino ang nagsabi sa'yo na hindi ko kaya? Maaari mong taasan ang offer ko o pumili ng peke, pero marami akong pera, kaya wala akong pakialam. Lumapit si Kingking kay Baiwu, hinawakan ito sa balikat, at sinabi, ang pangalan mo ay Baiwu, edad mo ay 20 taon, taga-Tongsheng ka na may normal na pamilya, at kasalukuyan kang suspendido sa eskwelahan. Nagulat si Baiwu at tanong, pinaimbestigahan mo ba ako? Sinuwerte lang ako noong nakaraan at ang kinita ko ay legal. Wala akong ginawang krimen, sumagot si Kingking. Hindi mo ba naisip na masyadong biglaan ito? Namutla si Baiwu at pinagpawisan. Sinabi ni Kingking ayon sa pagsusuri ko. Napaka-ordinaryo mong tao. Wala kang kwenta. Hindi ko alam kung anong pakulo ang ginamit mo, pero sa tingin mo ba maaabot mo ang tuktok ng buhay mo gamit ang ilusyon? Kawawang talunan, dagdag pa ni Kingking, wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin, pero mula ngayon, ako ang magtataguyod ng iyong kinabukasan. Nakasalalay ito sa aking mga kamay. Wala kang magagawa upang pigilan ito. Kinilabutan si Baiwu sa narinig at napaisip, ano ang gagawin ko ngayon? Ngumiti si Kingking, dinot-dot ang balikat ni Baiwu, at tinanong, bakit hindi ka nagsasalita? Natakot ka ba kaya hindi ka makapag-react matapos mong marinig ang lahat ng sinasabi ko? Tinapik ni Baiwu ang kamay ni Kingking upang itigil ang pagdot-dot sa balikat.
Sinabi niya, naiinis ako na tinaasan mo na naman ang presyo at pinipigilan mo akong kumita. Pero hindi ako natakot sa mga aksyon mo. Sinasabi mo bang iniistorbo mo ako para hindi ako kumita? Sinabi ni Kingking, hindi ka ba naniniwala na kaya ko? Sumagot si Baiwu na kumpiyansa, maniwala ka man o hindi, hindi mo ako mapipigilan na kumita ng pera. Umalis na si Baiwu, ngunit patuloy pa ring sumusunod si Kingking sa kanya. Sumagot si Kingking, kung ganoon, subukan mo. Ginagarantiyahan ko na hindi kita hahayaan kumita kahit piso, hindi na sumagot si Baiwu. Tiningnan niya si Kingking na patuloy na sumusunod. Sinabi ni Kingking, basta't may bibilhin ka, itataas ko ang presyo at bibilhin ko agad. Titingnan ko kung ano ang magagawa mo. Patuloy na naglakad si Baiwu habang sinusundan pa rin siya ni Kingking. Sa kanilang paglalakad, sinimulan ni Baiwu na batiin ang bawat tindero na kanilang nakakasalubong. Nilapitan ni Baiwu ang isang tindero at binulungan ito na ikinatuwa naman ni Kingking dahil sa paraan ng pagputol nito sa kikitain ni Baiwu. Nagulat si Kingking kung bakit biglang umalis si Baiwu nang walang binibili. Nilapitan ni Baiwu ang bawat tindero, isa-isang binulungan na nagdulot ng sobrang pagtataka ni Kingking. Nagtanong si Kingking kung ano ang ginawa ni Baiwu na pagkatapos makausap ang bawat tindero ay agad itong umaalis. Tiningnan ni Baiwu si Kingking upang suriin kung gagana ang kanyang plano. Nakita niya na magtatagumpay ang kanyang plano, kaya't napangiti si Baiwu at nag-thumbs up. Nilapitan niya ang mga tindero na kanyang nasabihan at sinabi, kung walang tutol. Bibilhin ko ang lahat ng panindan nyo. Agad tayong mag-deal, napaisip si Kingking na tila lahat ng tindero ay gusto niyang bilhin dahil sa takot, kaya't sinadya ni Baiwu ang taktika na ito upang maitago ang gusto niyang bilhin. Tinapos ni Kingking ang pag-uusap sa tanong, sa tingin mo ba ay magagawa mong matalo ako? Bigla na lang sumingit si Kingking at sinabi niyang siya na ang bibili ng lahat ng paninda ng mga may-ari ng tindahan. Umarting na inis si Baiwu at sinabing, umalis ka rito. Sagot naman ni Kingking, lahat ng gusto mo, kukunin ko. Sinabi ko na sayo, hindi kita hahayaan kumita ng pera, kahit piso. Tumugon si Baiwu, alam kong mayaman ka, pero napakarami ng mga ito. Sigurado ka bang bibilhin mo lahat? Puro ka lang salita at gusto mo lang akong takutin. Sabay tingin kay Kingking ng hindi maganda, nanlilisik ang mga mata ni Kingking at sumagot, ang lakas ng loob mo na tumingin sa akin ng masama. Sinong nagbigay sa iyo ng tapang? Kinuha niya ang kanyang tseke mula sa alalay at tinanong ang mga nagtitinda kung magkano ang lahat ng paninda nila. Dagdag pa niya, babayaran niya ito ng dagdag na 10% mula sa orihinal na presyo. Nagulat ang lahat ng nagtitinda, hanggat kailan kayo tatayo dyan? Ayaw niyo ba ng madaling pera? Halina't kumita kayo agad, dagdag pa ni Kingking. Tuwang-tuwa ang mga nagtitinda dahil kumita sila ng mabilis. Sinabi pa ng isang nagtitinda, bigyan mo kami ng address para maihatid namin ang lahat ng ito. Iwan mo na lang ang business card mo at kami na ang bahala. Tumingin si Kingking kay Baiwu at nang inis na sinabi, kamusta na, Mr. Teller? Aanuhin mo ang panghula mo kung kaya naman kita talunin. Hindi na sumagot si Baiwu, umiti na lang ito at naglakad na parang walang nakita. Lumapit si Baiwu sa mga may-ari ng tindahan dahil may porsyento siya sa mga paninda nila. Nang marinig ito ni Kingking, naramdaman niya ang matinding galit dahil naisahan siya ni Baiwu sa pagkakataong iyon. Tumingin siya ng masama kay Baiwu, hindi makapaniwala sa ginawa nito. Ngumiti si Baiwu na parang nang-aasar habang ipinapakita ang kanyang kinita mula sa mga may-ari ng tindahan ng mga antigong paninda. Lumapit si Kingking at sinabing, nakipagsabuatan ka sa kanila, di ba? Tumugon si Baiwu, tama ka. Kaya ako nandito ay para makahanap ng mga may-ari ng tindahan na handang makipagtulungan sa akin. Seryosong umiti si Baiwu at idinugtong, isa kang tanga na wala namang alam. Kanina lang, sinabi mo na hindi mo ako hahayaan kumita ng kahit piso. Pero sinabi ko rin na hindi ako papayag na hindi ako kumita ngayong araw. Nanginig si Kingking sa galit at hiya dahil sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay napahiya siya ng husto sa ginawa ni Baiwu. Tiningnan niya si Baiwu at sinabing, tandaan mo ang araw na ito. Pagkatapos, umalis na si Kingking dahil hindi nagtagumpay ang kanyang balak. Habang naglalakad papaalis si Kingking, sinabihan siya ni Baiwu, magdahan-dahan ka sa paglalakad, huwag masyadong magmadali. Biglang napansin ni Baiwu na nag-upgrade na ang kanyang sistema, dahilan upang matuwa siya ng sobra. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, iniisip niya ang bagong upgrade. Napaisip siya, nag-upgrade nga ang system ko pero parang walang nagbago.
Kailangan ko bang alamin ang pagkakaiba nito mula sa unang ginamit ko? Ang lakas at kakayahan ko ay hindi pa rin sapat. Wala pa rin akong koneksyon sa mga malalaking tao at makapangyarihang individual. Kung gusto kong maging isang maimpluwensyang tao, kailangan kong makatagpo sila. Pero paano ko gagawin yon ngayon? Habang nagmumuni-muni si Baiwu, biglang may lumapit na lalaki, ang kalbong butler ni King King. Agad na nagsalita si Baiwu, kaya ka ba nandito para ipaghiganti ang amo mo? Sumagot ang butler, nagkakamali ka. Pinapunta ako ng boss ko para imbitahan ka sa isang celebrity party gathering. Nais niyang humingi ng tawad sa nangyari kanina. Napaisip si Baiwu kung pupunta ba siya sa party. Naalala niyang kung pupunta siya, magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang ilang malalaking tao sa pagtitipon. Kaya't pumayag na si Baiwu sa imbitasyon ni King King. Makalipas ang isang oras, dumating si Baiwu sa lugar kung saan gaganapin ang celebrity party. Pagdating niya, sinalubong siya ni King King at nagsabi, "Akala ko hindi ka sasama sa imbitasyon ng butler ko." Habang naglalakad sila papasok sa loob, sabi ni Baiwu, "Hindi ko inaasahan na imbitahan mo ako rito." Hindi naman siya sinagot ni King King, bagkus ay tiningnan lamang siya nito. Nang makarating sila sa loob, sinabi ni King King, "Sumama ka sa akin. Ipapakilala kita sa ilang tao." Una niyang ipinakilala si Miss Liu, ang CEO ng Eve Media, kasunod si Emma Zhu, ang may-ari ng StarTech, at si Young Master Wang na magiging kahalili ng King High Group. Dagdag pa ni King King, baka narinig mo na ang pangalan nila dati. Sila ay kilalang mga tao, nakaramdam ng kaba si Baiwu habang kinikilala ang mga tao. Iniisip niya, ito na ba ang tinatawag na kahihiyan? Habang pinagmamasdan ni King King si Baiwu, napansin niyang tila nahihiya ito sa harap ng mga sikat na tao. Natuwa si King King dahil sa kanyang nakikita, isang Baiwu na ignorante at mukhang nahihiya sa harap ng mga kilalang personalidad. Nais ni King King na makita si Baiwu na parang nagmumukhang tanga nang mapansin ni Baiwu ang tingin ni King King. Agad niyang nahulaan na ginagawa siyang katatawanan. Habang nararamdaman niya ang kaba, naisip niya na kung magpapatuloy ito, mahihiya siya hanggang sa huli na siyang nais ni King King. Bigla niyang naisip na kailangan niyang mag-isip ng tama na kahit gaano kasikat ang mga ito, kumakain din sila at umiinom ng tubig katulad ng ibang tao. Inisip na lang ni Baiwu kung paano rin sila pumupunta sa palikuran dahil pareho lang silang tao. Dahil sa ganitong pag-isip, nawala ang kaba ni Baiwu at ipinakita niyang parang mga ordinaryong tao lang ang kaharap niya. Ikinagulat ito ni King King dahil bigla na lang nawala ang takot ni Baiwu. Lumipas ang 5 minuto at nakaupo na sina Baiwu at King King sa isang lugar. Sinabi ni King King kay Baiwu, "Tila maganda ang ugali mo ngayon. Nagulat ako na nakipag-usap at nakipagbiruan ka sa mga sikat na tao na parang kapareho lang kayo ng estado ng buhay." Sumagot si Baiwu, "Ano naman ang pinagkaiba ng mga sikat na tao sa mga ordinaryong tao na katulad ko?" Pabulong na sinagot ni King King, "Sa madaling panahon, malalaman mo rin ang pinagkaiba sa pagitan nyo." Habang nag-uusap sila, lumapit ang kalbong butler ni King King sa harapan upang kunin ang atensyon ng mga bisita. Ipinahayag niya na ang kanilang paksa sa celebrity party ay isang charity auction. Nagtaka si Baiwu na mayroon palang charity auction sa pagtitipon. Nagkomento si King King nang aasar, "Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo kung ano ang charity auction?" Naiinis na sumagot si Baiwu, "Akala mo ba ignorante ako? Alam ko kung ano ang charity auction." Tumingin si King King at sinabing, "Buti naman at alam mo. May dala akong plato na galing pa sa Ming Dynasty. Nais kong ilagay ito sa auction ngayon. Nagkataon na dalubhasa ka sa mga antigo, kaya ibinibigay ko ito sa iyo para tantiyahin at ipabid mo para sa akin." Sumagot si Baiwu, "Hahayaan mo akong tantiyahin ito at ipabid. Ano naman ang makukuha ko dito?" Diretsahang sinabi ni King King, "Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ginagawa ko ito para sa iyo. Maaari mong gamitin ang auction upang makilala ang pangalan mo. Ayaw mo bang kumita ng malaki? Ito'y isang magandang pagkakataon para makabuo ng magandang reputasyon sa harap ng mga sikat na tao na makakatulong sa iyo sa hinaharap." Napaisip si Baiwu sa sinabi ni King King. Naisip niyang tama si King King, ang mga tao rito ay pawang mga sikat at maimpluwensya. Kung maaalala nila siya, tiyak na makakatulong ito sa pagpapalawak ng kanyang reputasyon sa hinaharap. Nagtanong si Baiwu, "Nanaginip ba ako? Bakit parang bumait ka bigla sa akin?" Napabuntong hininga si King King at nagpaliwanag, "Napagpasyahan ko na ayaw ko nang maging kaaway kita.
Ayoko nang masira pa ulit ang mga bagay sa pagitan natin. Tumingin ng seryoso si Baiwu kay Kingking at ramdam niya na hindi niya dapat pagkatiwalaan ang babae. Iniisip niya, paano kung gusto niya lang akong pabagsakin? Upang makasiguro, ginamit ni Baiwu ang kanyang system para malaman kung totoo ba ang antigong dala ni Kingking. Lumabas ang resulta, 100% itong galing sa Ming Dynasty at nagkakahalaga ng 12.5 milyon. Dahil sa pangamba, tinanong ni Baiwu ulit ang kanyang system para masiguradong mabebenta niya ito ng maayos. Muli, lumabas ang resulta na 100% na totoo ang antike. Nakahinga siya ng maluwag dahil kumpiyansa siyang magiging matagumpay ang auction at wala siyang dapat ikabahala. Tumingin si Baiwu kay Kingking na may kumpiyansa, iniisip na kahit may balak man si Kingking, nasa kanya pa rin ang kalamangan dahil sa kanyang system. Habang hinahawakan na ni Baiwu ang antigo, sinabi ni Kingking, kung ayaw mo, kalimutan mo na lang. Umiti si Baiwu at sumagot ng masaya, sino nang may sabing ayaw ko? Ito ay dahil sa kabaitan mo, kaya dapat ko itong gawin siyempre. Inanunsyo na ng kalbong butler na ang susunod na item ay ang huling auction. Napansin ni Baiwu ang kakaibang ngiti ni Kingking, isang malademonyong ngiti na tila may binabalak na masama. Agad niyang napansin ang kakaibang ekspresyon ni Kingking, na parang may masamang plano ito. Tinawag si Baiwu ng kalbong butler, at habang papalapit siya sa harapan, naisip niya, ito na ang katapusan ng usapin. Wala nang silbi ang labis na pag-iisip. Matapos kumpirmahin na totoo ang antigo at 100% na magiging matagumpay ang auction, napanatag si Baiwu. Siguradong magtatagumpay ako sa auction na ito. Wala akong dapat ikapangamba, naisip niya. Gusto ko ring makita ang mga trick na kaya mong gawin, dagdag pa niya sa sarili. Habang tinitignan si Kingking, nag-umpisa na si Baiwu na magpakilala sa harap ng mga bisita. Buong kumpiyansang sinabi niya, ang aking ipapabid ay ang. Bigla siyang napahinto sa pagsasalita dahil sa kanyang nakita. Laking gulat niya nang makita na ang ipapabid pala niya ay isang toilet tissue. Dito ko muna puputulin mga kapilinots, at kung nagustuhan nyo ang aking mga recap, ay pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago natin upload. Maraming salamat po.